it's the association that will report to the city government. Are they empowered to do that? Yes, yes, if there is a violation. If there is a violation, in fact, even under our constitution, there is what we call citizen's arrest. Any person who witnesses a crime can report. In fact, he can arrest. So the TODA, the members of the TODA, are obliged to report. Kasi kung hindi nila i-report, yung kita nila, babawas eh. Kung i-report nila, yung kita nila, tataas. Just like what we did sa mga computer shop, no? CSWD, si Ma'am Mirnate and I met the members of the owners, the operators of the computer shops. Bawal ang minors. So, how to solve that? Magkaroon kayo ng association. One of the requirements for acquisition of mayor's permit, may certification ang association. Kung wala, hindi pwede. So, anong benefit nun? Mahuhuli natin yung mga bogus na computer shop. Mahuhuli natin yung mga nagva-violate ng ordinansa na nagpapapasok ng mga minors. Otherwise, impose mo, lahat sila may violation. So, they must police themselves. Hindi na yung puro city government. The problem here, nakikita ko, we all pass to the city government eh. Samantala yung TODA, reklamo sila ng reklamo, ba't hindi nila reklamo sila mismo magre-reklamo? Okay. Sabi ko kanina, medyo mag-shift siguro tayo sa 15-point agenda, no? Dahil napakarami na nating diniscuss on the transportation, environment. Siguro, napakarami pa. Ang dami pang pwedeng i-discuss with our two officials here. Minsan na lang siguro. About? Hindi, kay Sir CA. Sir, dahil para mawalan siguro yung haka-haka sa mga parkingan, may balak ba ang city government magpatayo po ng central terminal? Yes. Yes. Categorically, I say yes. However, the establishment of central terminal is by virtue of an ordinance na naipapasa ng City Council. Kung ano man ang pupuntahan ngayon ng terminal na sinasabing central terminal, hindi po yan central terminal na naka-ordinansa. Wala pong central terminal ang Tugigaraw as of the moment. No, wala po tayong central terminal kasi ang creation or establishment of a central terminal is by virtue of an ordinance. Ang gagawin lamang po ngayon is by regulation. Kailangan ilabas sila sa poblasyon at ilagay sila sa isang lugar. If they don't comply, then we will not allow them to come to Tugigaraw. Okay. Sir, kay Sir Ben siguro, dahil nababanggit ni City Administrator na by virtue of an ordinance yung central terminal natin, meron na po bang nakalatag, sir? Or may pinaplano po kayo? Actually, wala pa. Pero katulad nung nabanggit na, napakaganda din po ng central terminal. Lalo na, i-decongest po natin yung traffic. And I think, hindi na kaila sa atin ngayon, di ba, MMDA? Halos nagkakaroon ngayon na nasa labas na lang para nang sa ganun hindi na pumasok yun mga sasakyan para hindi na makatraffic. At saka isa pa diyan para maano yun dumi. Lalo na sa Don Domingo, alam naman natin na masyadong marami siyang kalat. So yan, pag nawala na yung may central terminal tayo, kahit paano, I think pati ang cleanliness yan is masosolve natin. Okay. Saka nakakatulong siguro, sir, sa singilan ng buwis na doon eh. Dahil city government na po yung mamumuno doon pag may meron ng central terminal. Yes, sa central terminal, sir, no? Pero as of the moment, since wala tayong central terminal, then pwede natin silang i-regulate. They must be placed in a certain area. But we cannot call that as central terminal. Kasi it's misleading the people kapag sasabihin natin central terminal. Kasi as of the moment, wala po tayong ordinansang nagsasabing may central terminal tayo. Okay. So, sa ating ibang mga katanungan pa, okay, si kasamang Dina. Ilang linggo na lang po, Paborolin Festival na. First festival ito ni Mayor Jefferson Soriano. Ano po ba yung pakakabangan ng ating mga kababayan dito sa Tugigaraw? Ano daw po ang kaabang-abang sa ating Paborolin Festival 2013, sir? Actually, tama yan, kasamang Dina.
Isa yan po sa medyo alam na siguro kahapon nasa City Hall ka, nakita mo naman na sobrang busy namin dahil yan nga po, mag-o-open po ang Pavorulon Festival on August 8. Yung opening po ng trade fair, chini-cheer po ito ni Honorable Resuello. Ang venue po ng trade fair natin is gaganapin sa, ewan ko kung mapapansin ninyo yung sa side na, yung between East Central at saka Paseo. Okay. Nakita nyo may kino-construct Yes, na doon. oo. So, doon po gaganapin ang trade fair. Kaya nga, sobrang pasasalamat po ng city government po sa provincial government, sa pamumuno po ni Honorable ni Governor Attorney Alvaro Bong Antonio dahil pinayagan niya po ang city government na gamitin yun at hindi pa po yun. Pati po ang Cagayan Sports Complex po natin, isa din po yan sa ni-request namin na dyan, I think dyan i-held yung mga ibang activities. Yun nga po, muli po, nagpapasalamat po ang city government sa ating provincial government sa pamumuno ni Governor Attorney Bong Alvarado sa Alvaro Antonio sa paggamit po ng mga facilities po ng provincial government po. So ano pong mga nakalinya na ngayon, sir? Sa inyo pong napapag-usapan? Ano pong mga activities? Meron po tayong almost the same po ng mga previous. Yun lang po, meron po tayong concert na hindi ko na po babanggitin muna kung sino ang pupunta. Pero ito po, for sure, matutuwa po mga taga-Tugigaraw. Meron po tayong isang sikat na artista ang pupunta po sa Tugigaraw City na magko-concert. Maganda po siya. Sikat Maraming talaga, sikat nabanggit po mo na na hindi ganun kaganda. Pero po ito, definitely, matutuwa po. Actually, binibiro ko, ex-girlfriend ko yung dadating sa... Okay, kilala na natin ang ex-girlfriend ni Honorable De Guzman. Magpe-perform po siya sa Arans on August 11. I think that's Sunday. Bali, siya po, hindi po gumastos ang city government para sa kanya, para dun sa artista na dadating. Sasabihin ko na nga, si Ann Curtis ang dadating po magpe-perform. Actually po, Smart po ang sponsor para major sponsor sa pag-uwi po ni Ann Curtis. So sir, kung mga dating activities, ano ba mga dating activities natin? We have the pig catching, Nuang Carrera. Meron po tayong Nuang Carrera. Oo, modified Nuang Carrera, tapos yan Bang Carrera, tapos ayan, tama po 'yun, nabanggit po ng ating mga dalaga dito. Baka may pwedeng sumali sa inyo sa Miss Tugigaraw. May Miss Oo, Tugigaraw. actually open po siya for screening. Yeah. May application. Height? 5'2", I think. Pero si Ma'am Dina, hindi na. na yan, sir. Overage na siya, overage. So, Miss meron din Tugigaraw po na yun. yan. Meron din yung street dance natin, Battle of the Band, yun drum and lyre. Tapos, actually po, yun LG Unite, baka makalimutan ko, yun po ang i-cheer ko. May LG Unite po. Nuang Carrera, meron po yun, Nuang Kabayo. Hindi, kasama na po yun, kasama na po, Aswan na yun. Oo. So sir, may binabanggit si City Administrator kanina, medyo na-enhance yung ibang activity, although the same ang title. Ano po yung mga enhancements, sir, for example? Yes, first and foremost, isa sa mga dahilan kung bakit majority of the events na naganap for the previous years were adapted for today's Pavorulon Festival was napakaliit ng oras, no? Opo. The assumption was on July 1. Yes. So maraming concerns na ginawa. So what we did was to adapt the majority of the activities na nagaganap nung previous years. These activities were only enhanced. No? Meron tayong mga sikat na banda darating. Si Ann Curtis, darating siya. Yung Bang Carrera, it's not because we have a bangka, kakaroon na ng karera. It will all be painted and the prizes will be very good. No? Medyo para naman ganado yung mga sasali. In fact, ang magkanong first prize natin ang champion natin sa Miss Tugigaraw? I think 100,000. So medyo malaki-laki ngayon. Kaya
dito sa mga magagandang dalaga na nasa harapan ko, pwede kayong mag-join. Hindi sila Oo. pwede kasi sir eh. Oo. Sa St. Louis. Oo, Yeah, they are. oo. Catholic school. Oh, budgeted. Wala pa. In fact, the mayor requested for the city council to pass an ordinance for the supplemental budget. Kasi ang inadapt po namin na budget was the budget last year. Last year. And I think tumaas naman lahat ng presyo ngayon. Mga gamit na gagamitin, tumaas po. So the mayor requested the city council for the supplemental budget. Oh, Kamunding, bago yung tanong mo, meron kasing kanina pa tumatawag ito. Ver, may tumawag sa phone kanina. Declare daw ba na holiday sa August 16? Yes, I Very think that's a special holiday. Okay. Special So, holiday po ang Wala pa? 16. Wala pa. So, antayin na. Actually, nag-request pa lang ang council through kay mayor sa presidente po natin sa Malacanang. So, yun ano po is pinadala At na per po. request po Oh. ang City Favorulon. Yeah, yun August 16 lang Pero yung declaring. December natin, yun na yung regular or hindi Ay, rin, sir? hindi yung pa rin, December. hindi pa rin. Wala rin, Wala pa. Oh. By virtue of approval pa rin every year. Okay. Si Kamunding. Yung ano lang, yung tema siguro sir ng activity. And then, ano yung gusto nating i-showcase dito? Is it corn production, rice production, or tricycle production? Ano po yung showcase natin na gustong iyan? Yes, it's Ibanag culture, no? It's about Ibanag culture. Actually, yung for the previous years, kultura Ibanag, no? Whether we like it or not, talagang Ibanag tayo. So the team will always focus on Ibanag culture. Okay. Iba na culture, ano? Ang ating i-highlight. Pero yung ngayon. Pansit Festival po natin kasamang Oliver, hindi rin paramihan. No, Sir Munding, di gaya dati, paramihan na Baka ma-high blood. Oo. So ano na ngayon, sir? Ang contest rules natin sa pansit. ano na, hindi na siya paramihan, kundi pabilisan na lang. Pabilisan. At pasarapan. Ayun, pasarapan dapat. Okay. Si kasamang Mers. Pakigamit yung microphone. Oo. Aside from the regular activities of the Pavorulon Festival, I think meron pa yata kayong idadagdag ngayon na pinaka-highlight. Ano po yun? Yes, surprise na lang po, ma'am. Hindi No, pa- we will have our grand fireworks display Oo. and a grand parade. Grand parade. Aber, Opening and closing. But the grand will be the closing. Oo. Kung gaano ka-grand yung grand, abangan natin. Ano, kasamang Mers. Sir. Yan ay siguro. Mamaya, meron din akong babanggitin. Dahil meron ding nag-text dito, siguro ipinasa sa ating kasamahan ito kasi sabi niya dito, commended yung new leader ng Tugigaraw dahil finally free na ang CR. Kasi po lahat dapat ng government facility libre. Kahit libutin mo pa ang Region 2, tanging Tugigaraw lang ang naniningil ng CR sa previous administration. So, yun lang po ay kompletong text dahil napapag-usapan natin yung CR kanina. Okay, next question, si kasamang June, then si kasamang TJ. Pagsabihin ko na lang po, una po, magkano po yung inilaan po nating pondo para po sa Pavorulon? At pangalawa, hanggang kailan po, base doon sa inaprubahan po natin, hanggang kailan yung baratilyohan? Ilang araw o ilang buwan po ang baratilyo? Dahil mukhang enhanced din ang Parang baratilyo. maaga kasi Dalawa yung ang dyan site sa may ng baratilyo. katedral, kailan pa open, Yes, pwede nang mamili. Says, sir, no, ang baratilyo ng city government ay dito sa palengke. Kasi public place po yan. Opo. With regard to the baratilyo inside a private property, Oo. that's not the activity of Tugigaraw City. What we requested, the baratilyo inside that is being conducted inside the premises of the Catholic Church was only to pay certain taxes sa city. But with regard to how it is being used and up to when sila, wala po kaming ano dyan. Kasi mas Baratilyo nauna ng sila city government, hanggang kailan po? Kasi Yung sa palengke 45 days hanggang from August 1 to September 15. No, gusto lang po namin iklaro, no, kasi nagiging issue to eh.
Oo. Kahit saan kami mapunta, sa radyo, no? Narinig namin itong baratilyo na to. Itong baratilyo sa loob ng katedral ay hindi po yan kasama sa activity ng City government. for Pavurulon Pavurulon, Festival. Okay. So, That should be made clear. Initiative ng officials ng cathedral. Ng simbahan yan. Ng simbahan. Kung magkano ang renta nila, wala po kaming... Oo. Kasi concern. nagtaka lang ang publiko kasi ngayon dahil dalawa ang site niya. Yes. Plus may trade fair pa sa gitna niya. So Yes. parang ang kala nila is ikinalat ngayon at minaximize kumbaga yung espasyo. Yes. Pero magkaiba pala ng administrator Yes, kumbaga yung mga yes, baratilyohan. yes, tama. Magkano po yung pondo natin ngayon for Pavurulon sa first? Wala pa nga, natanong Wala na pa. kanina Oo, kasamang June dahil ipapasa pa lang ang ordinansa kung Supreme- magkano. oo. Okay. Si kasamang sige. Yes, mag-usap kasi ang kayo. narinig natin sa Kasama ano yan. sa simbahan, it's Opo. because patronal fiesta ito, kaya Meron naglagay din din sila. sila ganon. Oo. Yeah, At yun lang nakalagay yan. dun sa harapan din kung ano yung purpose, ano yung proceeds. Si kasamang Digna siguro makaka-share, oo. For the renovation actually of the cathedral. Oo. Kasamang Oliver, Opo. nauna kasi yung sa simbahan. Opo, oo. At tapos, medyo na-misinterpret ng mga tao dahil andun yung malaking tarpaulin ng ating city mayor with the wife. So, Oo. ang akala nila, sa City city government government, yun. oo. Pero Pero- para iklaro natin, Oo, kasi ang simbahan natin nagkukulang ngayon ng pondo for the repair. Alam Oo. naman natin, yung bubungan ng simbahan is malaki Hindi pa talaga. nakakalahati, actually. Oo, hindi pa nangalahati. So, yung Oo. anuman yung proceeds na yon, Oo. For the Ayun. renovation of the Kailangan church. yun for the Which repair. is okay naman, dahil mahirap din naman mangalap ng pondo sa pagkalaki-laking iglesia na i-renovate mo. Kasi kasama Sir, TJ. maliban dun sa artista na bisita po natin, may expect po natin na Officials? VIP? Higher officials? Oo, higher Oo. officials. Meron daw po ba Oo. kayong in-invite? Senators? Sa kay, Congressman? minsanin ko na lang, kay Sir Benben. Or wala pa ngayon? Wala pang official invitation? Oo, actually may na-invite pero wala pa nag-confirm. So hindi But pa I think natin Senator ma-reveal, Lauren oo. Legarda will be coming. I think baka si Senator Aquino din. Isa din sa si Bam Bam Aquino. Aquino. Yeah, actually isa siya sa ini-invite pero wala pang confirmation kung makakapunta po sila. Sana makapaglaan din sila ng oras para sa ating Tuquegraweños. Si kasamang Vian. Well, sa ibang bagay naman po tayo, hindi ko naman po kino-compare ito sa previous administration, but sa nakaraang administration po kasi sinasabing papasok ang SM, papasok ang Robinsons and other big supermarts from Metro Manila dito ho sa ating syudad. Maitutuloy ho ba yung mga yon at sino po yung ating mga kausap? Sino sa kanila ang posible? I think parang may balak na talagang papasok ang Robinson at saka pati kahit SM talagang definite na papasok sila. So I think talagang diyan kung may nakausap na rin si Mayor Jeff pero nabanggit niya nga minsan sa amin is kailangan na rin nilang pumasok para naman kahit papaano maging mas lalong umunlad po ang ating Tuguegarao City. Na ang isang ire-request niya din, if ever na pumasok mga ito, ang mga magiging employees po is maging priority po ang mga kababayan natin na taga Tuguegarao City po. Yun po ang isang magiging pakiusap niya po sa mga companies na papasok po dito. So, Okay. may final na pag-uusap na po for Robinson, sir? May final ng pag-uusap? Saan ho bang site? Saan ho ba natin sila Actually, ang ilalagay? property ng Robinson yun harap ng Brixton. Yung dating Casa Ludivina. Oo, yun property na po ng Robinson yun. Lately, nilinis na nga po. Actually, nabakuran na siya kasamang Oliver, ewan ko. Tapos and then yung SM naman, alam naman natin na yun sa harap naman ng Veterans Bank. Napakatagal na po nilang property yan. SM po yun, sa SM po yun. Okay. So, siguro yung period of implementation na lang abangan natin. Last. Baka meron pang ipoproseso sa mga papel. Si kasamang... At Munding tanungin ko lang natin, si kasamang Mar. kay Attorney Brillantes kung regulated na ba yung paggamit dun sa basement parking ng Save More? Mall of the Valley. Mall of the Valley. Yes, actually isa to sa mga questions si Sir Munding sa akin sa radyo dati, no, sa programa niya.
Isa sa mga issues yan ng election eh. Ang problem kasi natin ngayon dyan sa Save More Parking is hindi na naaayos. Because the mayor was so tough in saying dapat walang parking fee. Pero kasi wala ngang ordinansa yan eh. Walang resolution or ordinansa ang City Council. That's why the mayor is asking the City Council na mag-pass ng ordinansa upang sa ganun ma-regulate natin. Ang pangit naman tignan kapag biglang may mangongolekta dyan, wala pang ordinansa. Kasi kahit piso po, wala po napunta sa coffers ng city government sa lahat ng koleksyon na nangyari. No? So ngayon, dapat may ordinansa para may basis naman. Pero ang balak ata ni Mayor dyan, Sir Ben, is gawing private, pag may ordinansa na, privately managed upang sa ganun, hindi na siya, mas maganda, no? Maayos, malinisan, and then magbabayad, i-outsource, magbabayad na lang yung private entity sa city government. Okay. That's one way of regulating, Sir Munding. But as of the moment, kung paano i-regulate, i-minimize na lang yung mga parking people dun. Okay. Kasamang Mar, hawak mo yung mikropono. I-charge mo na lang yung fees na ganun. Ibigay yung ticket dahil yan ang walang ticket kasi walang previously, ticket noon eh. Kaya ngayon, para magkaroon tayo ng yung source of income, lagay na lang ng ticket at mga ibang tema naman tayo kung sakali. Kukumustahin ko lang ang employer-employee relationship sa Tuguegarao City Government. Facts. Ito, nung first day ni Facts ito, dahil reliable source ang bigay sa akin ng information. Facts. The first day of Mayor Soriano, when there during the first day daw niya, nagpunta rin sa 7 o'clock in the morning doon. Pagkatapos tanong siya kung anong oras yung flag ceremony. Sinabi nung certain engineer Molina, Sir, 8 o'clock. Di pumunta muna siya sa taas. Pagbaba niya, being a military man, pumunta raw siya doon sa baba ng at least 5 minutes before 8. Ang ito nangyari, tinanong niya, start na natin ng flag ceremony. Sabi niya, Sir, tapos na. Nakakon ngayon sabi nung informant ko, na nagalit si Mayor. Dahil, siyempre naman, kahit na sino naman tao na unang papasok, siyempre meron naman yung kahit man lang sana daw na maliit na carbon paper, welcome. Ni isa daw, wala. Okay. So ang tinatanong ni kasamang Mar ngayon is kumusta ang relasyon ng mga empleyado, lalong-lalo na dating empleyado ng pamahalang panunsod na Tuguegarao sa bagong pamunuan. Si Administrator Brillantes kasi wala na tayong masyadong oras sa kasamang Mar. As to Regodon. Revamp. Revamp. Okay. As to the employers who are laid off of 184, kumusta naman sila? As to yung mga green boys, may additional boys, mag-additional ba sila? O kaya papalitan na, ang joke, papalitan na ba yung mga green boys sa blue boys? Yan lang po. Green boys, you are referring to the traffic aid. Okay, para mas klaro. Si Attorney may sasagutin ako na mga ibang questions si Sir Ben yung mga iba. No? With respect to the relationship of the mayor with the employees, walang problema. You know, the mayor is a professional person. No? He's a graduate of so many degrees. However, there are certain offices there that require trust and confidence. Na pwede lang ang taong nandoon na mayroon siyang trust and confidence. And therefore, that's normal. No? In all government agencies na dapat kung sino yung taong yun na ilalagay niya, dapat meron siyang trust and confidence. Actually, wala nga natanggal sa department heads eh. Wala natanggal. As of the moment, wala. Wala pa.
Pero sa mga employees, mayroon lang mga napunta sa mayor's Yes, office, yes, na dati kasi- sa city councilor's yes. office, mga ganon. That is that is to balance Yes, oo. the number of people kung saan sila naka-stay. Kasi dati, meron yung dito, 20 sila. Kailangan lang naman dyan, 8. Walo. So gaya ng mayor's office, kukunti ang tao dyan, ang daming trabaho. So kumuha kami ng mga tao ron. Sa CHO, kukunti ang tao, naglagay kami ng mga tao doon. Oo. Na-fit naman doon sa papagawa sa ibang departments. Oh, definitely. Based on their qualifications and No, records. not only qualifications, but what they can do. Yes, oo. What Okay. service they can render to the department. Diyan kasi concern ni sir ito, meron kasi mga square pegs and round posts diyan ho sa inyo. May balak ho ba kayo as the city administrator na talagang kung sino yung mga dapat taong uupo sa isang particular na trabaho dahil yun ay kaya niya, yun ilalagay natin. Wala ba tayong balak na ganun, sir? Mag-establish si mayor ng personnel management. Kasi meron tayong mga employees dyan na for 20 years, casual pa rin. Kawawa naman sila. The mayor is planning for their own personal development and career development. Okay. Yes, also. Because these persons are vulnerable to politics. Okay, meron pang Si Sir Ben may sasabihin. meron tong hindi nasagot dun sa mga tanong ni kasamang Mar. May magdadagdag daw po ba dun sa Green Boys? Yeah, actually po, yesterday, pinatawag po ni Mayor Jeff si Ma'am Mirna, yung head po ng Ma'am Mirna Bilao ng HR. Kasi po, alam natin, we only have 19 permanent traffic aids po. Lalo na ngayon, nabanggit ko din na, sir, magfe-fiesta na. Alam natin na maraming papasok na tao. So, kailangan natin magdagdag ng traffic aid. So, pinatawag niya si Ma'am Mirna na sinabi niya. Kasi before, tinanong niya kay Ma'am Mirna, before ang natanggal na casual or job order ng traffic aid is 34. So, ang sabi naman ni Ma'am Mirna, i-account niya muna kasi baka masobrahan na rin po ng employment ngayon ng city government. Pero ang sabi niya, magdagdag ka na rin dahil yun nga, malapit na ang fiesta, siguradong mas traffic yan. So, hindi ko pa po sure kung ilan talagang maidadagdag sa August 1. Pero definitely, magdadagdag para po sa peace and order natin sa traffic po natin. Kailangan po talaga. Yung follow-up niya dun, sir, is from green to blue? Actually, tama po yun. Napag-uusapan lang, pero hindi po yan ang priority ng ating mayor. Yes. In regardless, sabi nga ni Ma'am Digna dito kanina, a while ago, before tayo nag-start, nagbibiroan kasi she's wearing color green na polo shirt and then binibiro siya. Actually, kanina nagbiro pa, nag-walk out, pero niligawan ni Bombo Munding, kaya nandito kasama po ulit natin si Ma'am Digna ngayon. So, regarding po sa color, hindi po. Yan lang siguro ang biroan. Oo. So, parang meron pa tayong hangover sa color nun last camping. Oo. At wala pong, kumbaga, ang bagong opisyal ngayon ay hindi tumitingin sa kulay. Ipasa ko ang mikropono kay kasamang Jen kasi meron siyang, hindi, yung tanong mo kanina, valid yon, itanong mo na lang kasi tinext niya sa akin eh. Itanong mo na lang. Go. Kasamang Jen. Sige na. Kay CA po, bali yung po bang fireworks display po natin is first day po ba ng Pavrulon or sa last day po? Sa last day ang grand. Pero every activity, the plan is every activity may fireworks. That's the plan. Depende yan sa pondo natin. So, ibig sabihin, sir, gabi ang launching ng bawat No, activity. just to signify, the fireworks is just to signify, hey, there's an activity here. Yes, okay. Sir, sourced out ba from generous sponsors yung fireworks na yan? That's what we are thinking as of the moment. Okay. Si kasamang Sandy Azurin. Si kasamang Okay. Sandy muna. Ayan, aside po dun sa environment concern po na talaga namang tututukan po ng Blue administration, ano pa po yung mga iba pang tututukan po ng kasulukuyang administrasyon na masasabi po niyang talagang ito ay talagang ito ay inisip po ng kasalukuyang administration? Yung youth.
youth empowerment. In fact, no, he has been requesting for a supplemental budget for scholarship. No, kasi wala na ata tayong budget for scholarship, sir. Yes, tama po yung sinabi ni Attorney Brillantes kanina. Nagpagawa po siya ng ordinance kay Honorable Resuello regarding dun sa scholarship program po. Actually, may existing na pong scholarship program ang city government ngayon na poor but deserving na. Ang ano kasi dito is may criteria kang, may grades kang mine-maintain. Yes. Oo. 85. Pero bali 85 ginawa namin 83. Opo. Pero ito sa bagong ginawang city ordinance na gusto ng ating buting mayor is magbibigay tayo ng parang financial assistance sa mga poor but deserving talaga. Ang ibig niya sabihin naman nito, kahit hindi ka magme-maintain ng grade, basta gusto mong makatapos. Na ang isa sa requirements nito is, ang family nyo dapat, hindi ka mag-exceed ng 156,000 gross annually. So, kung 155 below ang gross income ng family ninyo, ng parents mo, pwede kang mag-submit po ng name mo sa city government. And then, i-screenin po ito kung sino mga qualified talaga dito. So, yun po ang isang gustong mangyari ng ating buting mayor na ito nga, yung youth empowerment na gusto niyang, kung talagang deserving, kung gusto ng estudyante talagang magtapos, ito na po yung programang ito. Oo. Meron na po bang pangalan ng programang yan, sir, o wala pa? Meron na, actually naipasa na ni Honorable Resuello. Nakapasa na sa amin din. Sa City Council. Clarification, sir. Yan po ba ay kapalit noong unang pinapatupad ng scholarship or pangalawa po? No, pangalawa yan. Nandiyan pa rin yung una. Okay. So, nandiyan pa rin yung una. Yun nga, nabanggit ko na may i-maintain ka doon. Ito naman, basta ang average mo naman is ang gross income ng family nyo is 156 below, dito ka napapasok. Kahit na hindi ka mag-maintain naman ng grades. Tapos, yun nga, dati yun, I think yung iba, 2,500 ang binibigay. So, si Mayor Jeff, nabanggit niya na gagawin niyang 3,000. Dahil alam naman natin na walang pupunta na rin yung 2,005. So, ang hiningi niya is 200 slots per sem. Okay, oo. So, dalawa ang scholarship na pinapatupad ngayon, ano? Okay. Jobs fair? Trade fair. Wala silang jobs fair. Okay, trade fair po yung actually po yun, wala pong jobs fair. Yung trade fair po, actually nakitie up po si Pastor sa DTI po. So invited po kahit ibang place. So mag-ano po sila na i-justify nila na ang income ng family nila is below nasa 156,000 po. So siguro to follow na lang yung mga ibang requirements po. Kung ipopost na lang po 'yan para kahit papaano makapag-apply po itong mga batang to. Okay, medyo lumampas na tayo sa oras, ano? Dahil ganito pag mga opisyal ang ating mga bisita, lagi tayong lumalampas. Ma'am Vivian, sorry But anyway, mag-usapan na lang natin yung time mamaya ng airing niya. Okay, pahabol, si kasamang Jen Limos. Bali may nagte-text po kasi sa isang programa po na na-launch po namin. Dati po kasi kayo nung una pa man sa pagiging leader po ng Tuguegarao, kayo po yung takbuhan ng mga kabataan. Ito po yung programa nyo na kumbaga maraming kabataan ang natulungan. May tanong po, Sir Ben, kasi may mga kabataan po sa mga barangay na medyo hindi po nagiging aktibo dahil hindi po natutulungan ng chairman ng kabataan. Paano po nyo matutulungan, Sir Ben? Diretso po ba sila sa City Hall kung may mga problema po na pwede po nyong pakinggan? Actually, mostly naman kasamang Jen. Open po ang akin office parati. Siguro naman, marami nga nagsasabi, maglagay daw ako ng carpet or ng blinds doon. Hindi ko ayaw kong gawin yon. Kasi being a public servant, kailangan open ang opisina mo. So, pakisabi doon sa mga nagtatanong, open po ang aking office. Hindi lang po sa youth, sa lahat po ng tao. Yun lang, limited din po ang aking resources. Kung ano pong makayanan ko naman po,
pagtsagaan na lang po din nila yon. Si kasamang TJ, merong pahabol. Kasamang TJ, itanong mo na personal yung iyong tinext din sa Arkin. Ito, mahilig sila mag-text ngayong araw na to, ano? Sir Andito Ben, na nga lang kayo, sige. sa bagong setup po sa ng City Council, damdam para ba natin yung majority saka minority? Meron ba? Napakahirap sagutin yan. Pero, yung reality, sa totoo lang, hindi naman kaila sa mga media, lalo na yung ma-attend sa session na ako po, binigyan po ako ng chair, i-chair ko yun sa Committee on Human Rights. Pero, tinanggihan ko po yun. Hindi po ako ignorante sa law. Pero hindi po ako expert sa law. Ang gusto ko naman po kasi sana, yung committee ipahawak sa akin, yun I can be effective. At talagang gusto kong magtrabaho. Hindi lang yung porke sasabihin kang chairman ka doon. So, with due respect po sa ating City Vice Mayor, ewan natin kung bakit po, nabanggit niya, because proper daw ako. Kaya gusto niyang ibigay yon. Pero sabi ko, Consuelo de Bobo na lang ginagawa mo. Ginagawa mo kung tanga ako sa kanya. So, bahala siya. Sabi ko nga, ito ang joke ko sa kanya na yun nga, na bahala na lang kung yun ang naisip niya naman. So, akin, ibinibigay ko pa rin yung respeto sa kanya being the City Vice Mayor kung choice niya yun kung anong ibigay sa bawat isa. Pero hindi pa ba approved yung mga chairmanship? Actually, approved na po. Approved na po. Okay. So, sino po sa Committee on Human Rights? I think si Honorable Ke, siya ang sa kanya binigay ni attorney ni Vice Mayor. Okay. Okay, any other pahabol before we end? One last, kasamang June. Isa na lang. Kumustahin ko lang sana kung kung itutuloy pa yung Dondoyang Bridge. Anong bridge na yon? Larion. Opo, sir. Sir, sumulat po kami sa DPWH for the conduct of special assessment of the structure of the Larion Cagay Bridge. The problem is the DPWH does not have any equipment, region and national, to assess. Pero ang sabi nila, pwede raw nilang gawin yun with the help of the JICA, Japan, with the help of Japan equipment, parang gano'n, no? But may sulat na pong dumating sa amin last week. Sinasabi dun sa sulat ng DPWH that they cannot conduct such assessment because the DPWH does not have any equipment to do such assessment. But with regard to the question, itutuloy ba o hindi, depende po ang ating mayor sa assessment. Kasi po, baka hindi po maganda ang struktura, sayang din ang pera kapag itutuloy natin. So, the mayor has requested kung pwede pumuntang JICA na para mag-conduct ng assessment. Okay. So, antayin natin kung ano yung magiging plano ng ating city mayor kasi madalas tinatanong po yan, pending pa yung plano kung itutuloy or hindi. Depende kung ano yung magiging assessment. So, Sir Ben, kung meron pa tayong hindi na-discuss na gusto po ninyong i-highlight, it's now your time before we end. Actually, kanina kasama Oliver, sabi ko parang napakahaba naman nun program na binigay ninyo dahil parang feeling ko wala tayong dapat pag-usapan. Pero ngayon, na parang kulang pala ang time. Actually, ilan lang dun sa 15-point agenda yung na-highlight natin. Napakarami pa, but this is not the end. Yeah. Actually, siguro ang isang hihingin ko lang po sa lahat po ng taga Tuguegarao City na yung support lang po sa bagong administration na for sure, para po sa tao itong gagawin namin, hindi po para sa sarili namin. So, yun lang po ang hinihingi ko, support lang po. Thank you very much, Honorable Benben de Guzman, sir. Of course, our new city administrator, Attorney Brillantes, sir. Yes, maraming salamat sa opportunity para explain naman ang side ng ating city government, lalo-lalo side ni Mayor, kasi po ang dami pong haka-haka, no? Sa mga nanonood, 30 days pa lang po ng ating administrasyon, bigyan po natin ng tsansa. 30 days pa lang. Pero marami na pong nagawa.
with respect to environment and cleanliness. Sana po, nandyan kayo. Hindi po trabaho ito ng isang tao, trabaho po natin to. Lahat ng taga-Tuguegarao. Maraming salamat. Thank you very much too, sir. At ipaabot po ninyo sa ating pong mayor ang aming pong sincerest gratitude sa kanya sa pagpapadala po sa inyo. At syempre maraming salamat din po, sir. Sana maging open din po kayo sa iba pong imbitasyon namin kung meron pong mga iba pang nais po i-clarify ng ating pong mga media practitioners. So sa ating media friends, thank you very much. Again, sa ngalan ng ating Regional Director, Director Puritais Licas, maraming salamat po sa inyong lahat. Oliver Bakay po. Thank you and God bless.